mga kapatid, sa ating banal na pagdiriwang ito, sama natin sa ating pananalangin at ating pasasalamat at hindi na natatangkilingan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya. Rafael, Flor, Odette, Yvette Eugenio, Hospicio San Juan de Dios, Pamilya David de la Cruz, Cecily Rivera, Rose Marpani, Chami Bunag, Alex Hachi Magdaraog, Milet Ramos, Larry Teresa Valenzuela, Dennis at Neri Santos, Danilo at Emily Sebastian, Ramon Valenzuela, Michelle Esteban, Nanget Marisa de la Cruz, Aurora Silungan, Lourdes Hilario, Julian Soli de Rosario, Erma Laguador, Jean Silungan, Noela Zeni Galvez, Dr. Marat Marie Tolentino, Dr. Alexaida Banaa, Kelvin Maximo, Vidal at Maria Taquerol, Ricky at Afik Magpo, Celia San Felipe, Edgardo Aida Punanan, Renan David de Leon, Paul F. Resurrection, Alicia Arcega Crucis, Celi Celine Dominic Nicolas, Colin Evelyn Salazar, Mila Digono, Edwin at Aida Gumapas, Bingbing Sasi, Jana Teresita Helidun, Antonio Victoria Sanchez, Christopher at Janet Lo, Janet T. Pascual at Hindi ng EDB Community, Cesar at Lolita Nicolas, Reverend Father Pino Pensui, Bishop Teres Villaroo, Juliet Herrera, Lauro de la Cruz, Castro Family, Evan Herrera, Denise Sherwin Simon, at para sa kaligtasan ng mas musunod at ng kanilang pamilya, mga kasapi ng Nais Columbus Holy Child Council, 6737 ng Bustos, Bulacan, at ng Catholic Women's League ng Lawa, May Kawayan, Bulacan, Mamerto at Emma Bunag, Lito at Karen Del de Dios, Edwin at Josie Lazaro, August Cayton, Austin Mark Sumera, Avic Villanueva Roque, Jolie Diana Marfil, Dina Saavedra, Victor at Divina MC, Adriano Sanchez, Architect Bernard at Enrique Guzman, Leon Celestina Tiu, Nick at Evelyn Rillera, Ining Villanueva, Camila Lázaro Aquino, Jen Tamani, Ruela Villedo, Arman at Ini Isma, Gabriel Moradas, Yuna Flores Pilejera, Josie Brillantes, Amy Ferry Manalo, Devin Bunag, Gaspar at Susan Lumaday, Reynante Davao, Emilita de la Cruz, Gima Joda Linden, Yvette Barrera, Gigi Bautista Alejandro, Ivy Lorraine, Ivy Jovian Cruz, Maria G. Ada, Dr. Ken Ada, Dr. Unaisa Katrina Monera, Dr. Caroline Enriquez, Dr. Alan Ivan Guevara, Dr. Chester Galakis, mga mananampalataya ng Barangay Tulos ng Rafael, Bulacan, at ng Barangay Cambao, Bustos, Bulacan, mga doktor at medical staff ng Our Lady of Fatima Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma Medical Center sa Bayubong, Nueva Vizcaya, at ng Reno Hospital, Skyline Hospital, Waliman Hospital ng lungsod ng San Jose del Monte. At sa hindi sa lahat ng mga frontliners sa pagsugpo sa pagkalat ng salot ng COVID-19 at hindi ng mga kawani ng pamanang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan, nina Adela Mutu, Tim Failung, Banjo Austria, at hindi para kina Anita Lopez, Eloisa Villamil, Eric Ebaroy, Corazon Rodriguez, Alicia De Vega, Janet Eblo, Jose Illa, Timoteo Rivera, Capistran Mandegro, Clemencio Dixon, Samantha Osea, Corazon Donato, Querido Cristobal, Cielo del Mundo, Maria Marvilla, Jodit Santiago, Lito Soriano, Joanna Cristela, Enrico Villanueva, Mark Joseph Bernardino, Benjamin Valerio, Neil Francis Navarro, Adriano Santos, Rami Banaag, Julie Mercado, Raimundo Sabella, Minda Saison, Renel Niño Laguador, Ronaldo Alvarez, Dr. Benjamin Miranda Jr., Aris Ann San Miguel, Christian Garcia, Editha Aguinaldo, Lucinita Pami, Judaline at Linda Boador, Leonico Ailay Puling, Jan Nicole Bayuda, Nathan, Celine at Flora Cabana, at para sa karawan ni Gary Soto, Will Cruz, Romeo Azares Jr., Mar Vincent De Castro, Cirila Santiago, Poli Sanchez, Gio Navarro, Julieta Brigada, Maria Fatima Talavera, Clarice Dar Santos, at para sa ating mga kapatid na yumauna, lalo-lalo na si Ricardo, si Doña Viviana Gilsina, Isabela, Leticia, Evelyn Alfredo, Eric Nicolas Nelson, Frederick, Raquel, Dean Puloy, Maura, Roman, Andres, Epifania, Rufo, Celia, Marisa, Flor, Protasius, Sana, Tanasia,
Nestor Barreteresita, Imam Concepcion, Jaime, Domingo Maximina, Alejandro Enriqueta, Brian Angelo, Maricel Josep Idora, Alejandro Sofia Unita, Roy Justin, Lucila Felisa, Pedro Rodrigue Felino Romeo Domingo Rosa, Jocelyn Daisy Robert, Jose Ricardo, Mark, Maria, Jose Pipito, Magdalena, Felicidad, Agustin Martin, Mark Marie Mercedes, Antonia Antonin, Malu, Nemesio, Cesar, Minerva, Seferino, Aurora, Catherine Joy, Nedane, Nelson, Sion, Maria, Felino, Tino, Serino, Casiano, Carreto, Akam, Leon, Minda, Luz Minda, Ernesto, Elarde, Laureano, Seria, Penino, Consolacion, June Agripino, Lidia, Purificacion, Nemesio, Catalina, Erminda, Silvestre, Oscar, Nitas, Errol, Rolimart, Renel, Giovanni, Matilde, Efren, Ismael, Mary Grace, Frederick, Michael, Nenita, Elisa, Julita, Father Joey, lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio at hindi na mga mayapang mga lektor ng Diocese na Malolos at mga doktor at frontliners at mga nagibiktima ng salot na COVID-19. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kain ng ngagka ng Diyos, kaya lumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyaya mga masalari magsisi, Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluglukas sa kanan ng Diyos, Ama, paring pamagitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangirihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang madaming mga pangirihan, kami tugunin mo sa aming kahilingan, ngayong sina San Agustin Siaurong at gayon ng kanyang mga kasama, ay aming ginugunita upang kami mga nagdiriwang ng pagpaparangal sa kanila ay makasunod sa kanilang katatagan sa pananampalataya sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ng bata pang Israel, siya'y aking minahal na parang tunay na anak at inilabas ko siya sa Ehipto. Ngunit habang siya'y tinatawag ko, lalo naman siyang lumalayo. Lagi na lamang siyang naghahandog sa mga Diyos-Diyosan at nagsusunog ng kamanyang sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ako ang nagturo kay Ephraim na lumakad, kinanong ko siya, subalit hindi nila alam na ako ang nangangalaga sa kanila. Pinagnubayan ko sila ng buong pagmamalasakit at pagmamahal. Ang katulad ko'y isang nag-aalis ng busal sa kanilang bibig at yumuko ako upang sila'y mapakain. Nagtatalo ang loob ko at nanaig sa aking puso ang malasakit na tuwa at awa. Hindi ko ipadarama ang bigat ng aking buot. Hindi ko na muling sisirain ang Ephraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang banal na nasa kalagitnaan ninyo at hindi ako napalito upang magwasak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami yung iligtas at tanglawan ng lusina. Poon kami yung iligtas at tanglawan ng iyong sina. Pastor ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mo may mga kirubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Poon kami yung iligtas at tanglawan ng iyong sina. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito ay muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itananim mo ay iyong iligtas. Yung punong iyon na pinalago mo, iyong pinalakas. Poon kami yung iligtas at tanglawan ng iyong sina. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit na maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketungin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayo magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga luputan. Huwag din kayo magdala ng supot sa inyong paglalakbay, nilihisan, pampalit na panyapa o tungkol. Sapagat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o dayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituloyan at manatili kayo roon habang kayo nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin ang pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpagalikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang iyon kaysa sa dinanas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomora." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa ating mabuting balita ay ginaganyan tayo ng ating Panginoon, ating baliktanawan ang mga tagubilin ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga apostol na kanyang sinusugo sa bawat bayan at nayon na kanyang patutunguhan. Kaya nga po ang mga apostol na ito, sinugo niya sapagat nalalaman niya na sila ay meron ng sapat na kakayanan at hindi naman ay naturuan na ng Panginoon kahit papano ukol sa kung ano ang kanilang sasabihin, kung ano ang kanilang ipapahayag. Kaya nga po pinahahayo sila upang ipangaral nila na malapit ng maghari ang Diyos. At sila rin ay binigyan ng kapangyarihan ng ating Panginoon para magpagaling ng mga may sakit, magpalayas ng mga demonyo, bumuhay ng mga patay, at gumawa ng iba't ibang mga kababalaghan sa pangalan ng ating Panginoon. Subalit ito rin ay nagpapaalala sa mga apostol ng pinakabida kay ang ating Panginoon. Sila'y mga sugo lamang, tagapanguna lamang sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya nga po kung ang mga apostol na ito ay kakikitaan ng mga kaginaginalas na mga bagay, lalo tigit ang susunod na darating sa kanila at ito ay ang ating Panginoon. Kaya nga pong ginawa na pagsusugod ng ating Panginoon ay kanyang pamamaraan upang ang mga tao sa kanyang patutunguhang mga bayan at nayon ay lumakas sa kanilang pananampalataya. Nagpatiw na ang mga apostol, subalit ang darating na kasunod ay ang pinimi-ari ng lahat ng bagay, ang may kapangyarihan sa lahat ng pagkakataon. Kaya nga po sa ating mabuting balita, binibigyan paalala ang mga alagad. Hindi sila ang bida, kundi ang Diyos ang siyang gumagabay, ang Diyos ang makapangyarihan, ang Diyos ang pinakabida sa lahat ng mga ito. Kaya nga po sinabihan ng ating Panginoon ang kanyang mga alagad, huwag na kayo magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong luputan. Huwag na rin kayo magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ninihisan, pampalit na panyapak o tungkol, sapagat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At anong ibig sabihin dito ng ating Panginoon? Ang mga apostol ay kanyang sinusugo hindi para magpamigay ng ginto, pilak o tanso. Ang mga apostol ay sinusugo hindi para ipangalandakan lamang kung ano ang kanilang daladala sa luputan, kung gaano kagara ang kanilang kasuotan. Sinisinusugo para ipangaral, malapit ng maghari ang Diyos sa mga tao na kanilang pinupuntahan. Kaya nga po mga kapatid, ipinapakita sa atin maging sa buhay ng mga apostol na ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya nga kapag isinusugo ang mga apostol, ang Diyos ang siya rin na bahala para sa kanila. Kaya nga po ang sabi nga sa atin, kung sinong sinusugo ng ating Panginoon, kanyang binibigyan ng lakas, hindi niya pinababayaan maging sa kanilang pangangailangan. Kaya nga po mga apostol, ang dapat na maging focus ng kanilang atensyon ay walang iba kundi ang pangangaral ng mabuting balita at ang paggawa ng lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya nga dito sa mabuting balita, binibigyan na kagad sila ng pampalubag ng loob ng ating Panginoon. Huwag ninyong alalahanin kung saan kayo kakain, kung saan kayo iinom, kung saan kayo titira, kung sino magpapatuloy sa inyo. Sapagat kung ang Diyos ang bahala, magsusugo rin siya ng mga tao para tulungan ang mga sinugong apostol na ito. Kaya nga po ang Diyos ang magbibigay sa kanila ukol sa kanilang pangangailangan,
gamit ang kagandang loob ng ibang tao sa kanilang paligid na kanilang pupuntahan. Kaya nga po mga kapatid, ito rin ay nagpapaalala sa atin na tayo rin ay dapat na umasa sa ating Panginoon. Kaya nga po kagaya ng kadalasan, sinasabi sa Ingles, God will provide. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng ating tanging pangangailangan. Subalit lagi sana maging malinaw sa atin, hindi naman ibig sabihin na God will provide ay hindi na tayo kikilos. Ang mga apostol, kumilos sila ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga ganun din ang dapat natin gawin. At anuman ang ating pangangailangan sa pagtupad natin sa ating misyon na mailapit ang mga tao patungo sa ating Panginoon. Ang Diyos ang magbibigay sa kanila ang Diyos ang magbibigay sa kanila at sa atin ng tangi nating pangangailangan, ng tangi natin na gagamitin sa ating misyon na ito. Kaya nga po kagaya ng ating pinagdiriwang ngayon na mga santo sa ating pong banal na Santa Iglesia Katolika na kung saan inaalala natin sina San Agustin Siauro at ang kanyang mga kasama na kung saan sila ay sinugo upang mangaral ng mabuting balita. At sa kanilang sa pagkakasundo sa kanila na ito, binigyan sila ng Panginoon ng katatagan ng pananampalataya, ng katapangan ng kanilang kalooban. Sapagat sa kanilang pagsusugo na ito, nung sila ay dinala sa ibang lugar upang mangaral ng mabuting balita, sila man ay pinag-usig, sila man ay pinahirapan, at sila man ay namatay o pinatay ng dahil sa pananampalataya. Subalit mga kapatid, wala man silang dala na anuman sa kanilang lungkutan, subalit ang kanila namang daladala na ipinangaral sa mga tao roon ay walang iba kundi ang pangalan ng ating Panginoon. Kaya nga po ito ang pinakamahalaga na regalo at dala ng mga alagad na ito, ng mga santo at santa na ito, patungo sa kanilang patutunguhan. Kaya nga po, lumipas ang ilang panahon, hindi naman nasayang ang kanilang pagpupunyagi sapagat sa pamamagitan ng kanilang pangangaral, ng kanilang naging buhay, ng ulit ng pamumuhay at ng kanilang kamatayan sa pangalan ng ating Panginoon. May mga taong nagpatuloy ng kanilang nasimulan. Kaya patuloy na kumakalat ang pananampalatayang Kristiyano sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Kaya nga po sa pamamagitan ng mga martir na ito, kumakalat ang tungkol sa pananampalataya sa mga aral ng ating Panginoon at ukol sa kadakilaan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, papatayin na yung isa doon sa mga kasama nitong si San Agustin Siauro. Ang unang ginawa sa kanya, pinutol ang kanyang bisig, ang kanyang braso, at isa lamang winasabi ng tao na ito. Ang sabi niya, putulin niyo man ang aking braso, putulin niyo man ang iba't ibang bahagi ng aking katawan. Subalit nananalaytay sa aking katawan, sa aking laman, sa aking dugo, sa aking buto, ang pagiging isang Kristiyano. Kaya kailanman, hindi niya tinalikuran ang pananampalataya. Kaya nga po ang biyaya na ito ay hindi sa katatagang likas ng bawat isa sa atin. Ang biyaya na ito ay biyaya ng katatagan ng loob na buhat lamang mula sa ating Panginoon. Kaya nga po sa misyon nito, pinakita ng ating Panginoon, sila man ay ginawang instrumento para ibang mga tao ay matuto mula sa kanilang karanasan at dahil sa pamumuhay ng mga tao na ito. Kaya nga po ang mga tao na ito nagpakita ng kanilang matibay na pananampalataya, lalo din ang mga susunod sa kanila ay patuloy na magbabahagi ng pananampalataya nito. Kaya nga po sa atin, huwag tayo manghinawa na maging alagad ng ating Panginoon. Huwag tayo manghinawa at mangamba kapag tayo sinusubok ng ating Panginoon para tayo mangaral ng ating pananampalataya, para tayo mangaral ng ukol sa ating Panginoon. Kaya kapag halimbawa, may nagpapaturo sa iyo paano magdasal, turuan mo sapagat sinusugo ka ng Panginoon para matuto siya. Kapag mayroong isang tao na didingla sa kanyang pananampalataya at kinakailangan na ipaliwanag sa kanyang mga aral ng pananampalataya, turuan mo kung ikaw naman ay may sapat na kaalaman sa pananampalataya. Sapagat sa gayong paraan na kapag aakay tayo ng mga tao patungo sa ating Panginoon, sa ating sariling kaparaanan, tayo nagiging mga apostol sa mga tao na ito na sinusugo rin sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, lahat tayo inaanyayahan ng ating Panginoon na tayo rin ay magbahagi ng ating sarili at maakay natin ang ating kapwa patungo sa ating Panginoon, kagaya ng ginawa ng mga santo na ating pinagdiriwang ngayon sa pangunguna ni San Agustin Siauro at ng kanyang mga kasama.
Mga kapatid, kahit kabahagi sa walang hanggang plano ng Diyos, pinili ni Kristo ang bawat isa sa atin sa dahilang tanging siya lamang ang nakababati. Itaas natin ang ating mga panalangin sa Diyos na siyang nangangalaga sa bawat isa sa atin. Sa bawat panambita ng ating tutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway patuloy na maganyaya at magsugo ng marami pang misyonero upang ipahayag ang kaligtasan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong nalilito o kulang sa paggalang sa sarili, naway maunawaan ang plano ng Diyos para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yung mga tumatanggi sa mga tagapagdala ng mensahe ng Diyos at sa katotohanan ng kanilang taglay, naway makadama ng habag ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang panalangin. Yung may malubhang karamdaman, naway tanggapin ng bukas loob ang sakramento ng pagpapagaling at pakikipagkasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na namayapa, naway makapiling ni Kristo sa huling hantungan ng kaluwalhatian ng kanyang paghahari. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama ng aming Panginoong Kristo, inampun mo kami bilang iyong mga anak. Tulungan mo kaming pahalagaan ang maraming biyaya nito habang itinataas namin sa iyo aming panalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkakain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang mga ari na aming ihahain, gayong ginugunita namin ang mga banal na martir, at ipagano mong aming sambahin ang ngalan mo, na may katatagan sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang madaming makapangyarihan tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si San Agustin Zauro at ang kanyang mga kasama ay aming parangalan. Sila'y kapanalig namin may paninindigan na ikaw'y pahayag kahit sila'y mamatay. Sapagat pinarapan mong kanilang makularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martira'y lumanap, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mamahupo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinag-isang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihan niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi namalo matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, na ibabot walang hanggang tipan
Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung inarapat na tumayo sa harap mo para mamingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa, ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na Imlay na may pag-asang sila muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patulihin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at panindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pag-imong nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa talunin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sambahin ang ngalan mo, mapasanin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng namin, kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga nasalaparan. Pagpapatawad namin sa nagkakasala sa at huwag kaming ipahintulot sa puso at iagyan mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iagyan sa lahat ng masamang pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sa pagkagiyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tumayo mo ang aming pananampalataya pag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong hinaanyayahan sa Kanya ang tingin. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo.
Isa mo lamang ay Galilea. Oratio Imperata kaugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumulan ng salot na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayin mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina na mapaglikuran nila na may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Sinasamo namin ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Luis, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. San Pedro Apostol. Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ang madaming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagalo mong kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanating matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng mga pagilihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Buhayo na